kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Sino pong gusto? Sino? Diretso na din po sa verse. Tunay nga doon, di ba, sa ano pa lang natin, na magalak tayo sa mga pinagdadaanan natin kung tumaranas man tayo ng mga pagsubok. Dahil itong mga pagsubok na to ay, ito ay magpapatibay sa ating buhay at higit sa lahat, sa pag-call natin sa ating Panginoon. So, ayun mga kapatid, sino mauna dito? Last ako. In prayer, hindi sila ako, di ba? Opening ko. Ay, opening pala ako. Dahil late ka. Dahil daw late ako. Opening kasi ate Kim nag-opening. Yun. Tama ba? Ibayatan natin pinapanood sa tignan ko. Okay, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. The name of the Lord is fortified. Tower of the righteous run into it. So yun nga po, wala ibang pangalan na above sa pangalan ni Jesus. At ang pangalan ni Yahweh ay lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi talaga mabibigo. Kaya yung pangalan ni Yahweh is yung tinatawag natin Diyos, napakarami niyang pangalan. Jehovah Raira, diba? Donai, Elohim. So marami siyang pangalan. At kanyang pangalan ay may ibig sabihin. So, ibig sabihin yun, siya talaga ang Panginoon. Diyos ng tagpapala sa amin tuwing may ani. Diyos na nagbibigay sa amin ng magandang ani ng ubas. So, ang pangalan talaga ng Panginoon talaga ay hindi mabibigo. Alam niyo kung bakit? Nalala ko yung sinabi ni Moses. Ito ay sinabi ng Panginoon kay Moses. Dahil nung time sa Egypt, yung mga Israelite is talagang stiff-neck at saka stubborn at saka stone-headed. Ang ibig sabihin po nun, talagang suwail, talagang hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, talagang sinusunod nila sa nilang gusto. Kaya sa inis ng Panginoon, sabi niya kay Moses, sige, tumabi ka dyan at papatayin ko lahat ng Israelite. Pero alam mo yung prayer intercede ni Moses, sabi niya, Lord, kung yun po ang gagawin nyo, ano na lang po ang masasabi ng mga tao sa Canaan? Baka pagtatawa na lang po kayo ng mga taga-Egypt. So ngayon po, tayo bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, sa tuwing lalapit tayo sa pangalan ng Panginoon, talagang hindi tayo mabibigo. Alam bakit? Pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang pangalan. So tayo rin bilang Kristiyano, protektahan natin ang pangalan ng Panginoon na walang masabi ang tao sa pamumuhay natin. Kristiyano yan, tapos ganito pamumuhay. So, kumbaga, pag tayo lumapit sa Panginoon, talagang 100% sure yun. May nakita nga ako sa Facebook, sabi ng bata, pag ang prayer mo is answered, ibig sabihin blessing. Pag ang prayer mo hindi answered, ibig sabihin that is God protection. So, huwag tayo magtampo agad pag dinidinig ng Panginoon yung mga hinain natin, mga request natin. Pero 100%, hindi lang siguro ako dito, kundi marami kayo dito, na 100% pag lumalapit sa Panginoon, hindi ka nabibigo. Sometimes, yun nga kasabihan sa, nakalimutan ko anong version, even tayo unfaithful sa Panginoon, she is still faithful. He is still faithful. Lalong-lalo sa kanyang word. So, ganun po katibay ang pangalan ng Panginoon. At higit sa lahat, gano'ng katibay yung pangalan ng Panginoon at pangalan ni Jesus. Parang ganito yan eh. Pagdala-dala mo pangalan ng Panginoon, parang kang, halimbawa ko lang dito kung gano'n talaga kayaman ng pangalan ng Panginoon. Halimbawa, binigyan ka ng isang blank check na ikaw lang mismo maglalagay ng amount. Pero pirmado na may-ari na yun. So, ganun po ka-powerful ang pangalan ng Panginoon sa lahat. Kaya nga, sabi sa word ng Panginoon ang righteous 7 times na siya mag-fall, tayo at tatayo pa rin siya. Kasi alam niya na siya pag tuwing lalapit sa Panginoon, hindi siya nabibigo. So, gano'n din po tayo. Pag lumapit tayo sa Panginoon, talagang, kaya nga sabi ito, the righteous run into it. Mas maganda po tayo manalig sa pangalan ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, kaysa sarili nating karunungan, sarili nating kakayahan. Kasi nabibigo po tayo. Pero ang Panginoon hindi po nabibigo. Sometimes mafe-feel mo parang late yung mga late yung tugon sa akin
Pero tandaan nyo si Lazarus, even to malapit lang si Jesus nun, parang nasa 20 miles lang or parang nandito lang si Lazarus tapos si Jesus parang nasa Cubao lang. Ganun lang kalapit. Pwede pumunta si Jesus nito para hindi na mamatay si Lazarus. Pero ang nakagandang kapatid, si Jesus dumating siya 4 days late but still on time. So sometimes sa prayer natin parang late pero still on time. So yun po yung mga share ko sa words na to. Talagang napakaganda ng words na to. At masarap pag bulay-bulayan. Sarap pag-isipan. Kahit buong araw mo pag-isipan yan, magugulat ka na lang. Matatapos ang araw, marami palang message sa word na yan. So yun po yun. Punin po ang pangalan ng Panginoon sa ay karanasan po. Oh, sino may ikaw sa may di ba dance? Sino po? 500. Pero ano, 500 gigs. Piso araw. Okay ba? Praise God. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil po muli na patuloy po yung pag-iingat po ni Lord. Pinagpapasalamat ko yung dakilang bagay na ginawa niya. Naalala niyo po yung napapabalita, di ba, sa mga social media, sa balita na sinasabi, paparating daw na bagyo na sobrang lakas. Parang ang labas lang ni Enteng, may susunod na bagyo na mas malakas pa sa Pilipinas. Yun po. So, ay nakaka-bless po kasi hindi po inalaw ni Lord na pasukin po tayo. Kasi kung mas malaki pa yun sa Pilipinas, imagine niyo na lang po yung devastation na gagawin nun kapag dinaanan niya yung bansa natin. Eh si Enteng pa nga lang, sobrang bahana. Ano pa kayo, mas malaki pa yun kay Enteng. Kaya kay Lord po yung papurit pagsamba kasi hindi niya po yun inalaw. Although may mga manakanakang pag-ulan, pero hindi po siya yung grabe yung bagyo talagang pinabagyo tayo. Kaya si Lord po yun na, hindi nag-allow para mag-enter po yung bagyo na yun dito sa ating bansa. Kaya kay Lord po yung papurit pagsamba. So, dito naman po, dadako naman tayo sa Proverbs 18 chapter 10. The name of the Lord is fortified tower, the righteous run into it. So, dyan naman po ay parang maiaano ko na rin po yan sa patotoo ko po na si Lord po sa buhay po natin, na kapag tayo po yung righteous sa kanyang paningin, madali po natin siyang matakbuhan. Siya po yung buog nating tagapagligtas kahit anumang mga sakuna, anumang mga problema. Siya yung matibay na tower na matatakbuhan natin. Na alam natin na sa kabila kung may problema man tayo or may mga bagay man na yung mga, ano man tawag dyan? Sabihin na natin mga bagyo, ganyan. Si Lord yung matatakbuhan natin palagi at makakaasa tayo na tayo ay kanyang sasagutin. Kaya yun po, kay Lord po yung papulit pagsamba. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Ang patotoo ko po, pasensya na po ulit, trabaho na naman. Basta pag pinatayo niyo po ako dito, puro trabaho po yung pinapatotoo ko. Pero salamat po sa Panginoon kasi ayun nga po, yung pagpapala ng ating Panginoon. Una po, ipapasalamat ko yung sinare ko rin po nung nakaraan yung tungkol sa pag-aalaga ko po ng crayfish. Purihin po yung Panginoon kasi nagpisa na po sila. So marami na po akong crayfish. Tapos, ang goal ko lang po kasi doon is parang kumbaga gusto ko po munang i-test kung kaya kong mag-alaga, kaya kong magparami, tapos saka po ako mag-e-expand. So purihin po yung Panginoon kasi dahil naparami ko naman na sila, sinimulan na po namin yung sa Pilugay. Naggagawa na po kami doon ng fund para sa crayfish and po. So salamat po sa Panginoon. Tapos, isa pa pong gusto ko pong ipasalamat sa Panginoon, itong isang linggong nagdaan.
naging challenging po siya sa akin pagdating sa trabaho dahil nga maliban sa umalis yung katuwang ko po sa trabaho, meron po akong isang nakuhang escalation kasi ito pong nakaraan, nag-transition yung mga tao ko from isang position to another. So parang kumbaga, prinomote namin sila. Wala silang choice kundi ma-promote. Para sa iba, positive yun kasi prinomote sila, dagdag yung sahod, dagdag nga lang yung trabaho. Pero hindi po lahat ganoon siya tinitingnan eh. Meron akong nag-iisang tao na hindi siya natuwa kasi hindi siya masaya doon sa amount na makukuha niyang increase. Maliit daw yan para sa kanya, para sa i-increase ng trabaho niya. So out of the 50-something or 60-something na tao, pa siya lang talaga yung kaisa-isa na lumaban. And hindi ko naman yung tinitingnan as anything against her kasi kumbaga karapatan niya naman yun eh, karapatan niya naman umindi. Yun nga lang, dahil sa paghindi niya, meron po siyang ginawa. Imbis na sa amin po siya lumapit po siya sa vice president ng kumpanya namin. So ang taas na kaagad na napuntahan. Eh yung vice president naman namin, wala rin naman po yung magagawa eh. Ipapasa lang din po yan sa amin. So pinasa sa director ko. Yung director ko po, siya naman yung kumausap doon sa tao. So para sa amin, skip level na yon kasi escalations na siya eh. In-explain ng director ko, ito kasi yung dahilan nun, bla bla bla. Sinagot yung mga tanong niya. After po nung nila, one-on-one nila, nag-email pa rin po ulit siya. Ang sagot niya doon, nakausap na ako ni sir, pero hindi po ako satisfied. So ayaw niya talagang tanggapin. So kinausap ko na po yung yung HR kung ano yung dapat gawin. So pinaliwanag ng HR, okay, ito na talaga yon, todo na to. Ang last na nito, kapag hindi pa rin siya pipirma, pwede na natin siyang tanggalin. Ganyan. So ang sabi ko sa HR, bago ko pumunta dun sa route na yon, ako muna yung kakausap. Parang ang dating kasi sa akin, director ko na yung kumausap, so ano pang sense kapag ako yung kumausap dun sa tao? Parang wala naman na siya. Kasi kung yung director ko mismo, hindi niya na-satisfy yung taong yon, parang ano pa ako eh, wala naman din akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng increasean yon or what. Pero salamat po sa Panginoon kasi hindi po talaga ako magaling mag-handle ng difficult conversation. Hindi po talaga ako into yung kakausap sa mga taong may problema at re-resolbahin yun. Challenge po yun sa akin kasi dati po akong introvert, hindi lang siya halata. Ayoko pong nakikipag-usap sa tao. Hindi ko feel na makipag-deal, lalo na yung problema mo, tapos wala naman akong baki sa problema mo. Parang ganun yung dating sa akin. Pero salamat po sa Panginoon, kinausap ko siya. Yung pagkausap ko po sa kanya is nothing different from the way na kinausap siya nung director ko. In-approach ko lang siya sa anong concern natin, ano bang tanong mo, meron bang hindi na-address. Kung ano po yung sinabi ng director ko is exactly the same things na sinabi ko rin po sa kanya. Pero nagulat po ko nung doon sa part na sasabihan ko na dapat siya na if hindi ka pa rin pipirma, papapilan na kita, bahala na yung HR sa'yo. Pero imbis na doon, ang sinabi ko sa kanya is, okay, so nasagot ko ba yung mga tanong mo? May questions ka ba? O ano pang holdback mo? Meron ka pa bang reason kung bakit hindi ka pipirma ng kontrata? Ang sagot niya sa akin, pipirma na po ako. So hindi na umabot dun sa point na papapilan kita, hindi na umabot dun sa point na kinatatakot ko na difficult conversation na kailangan kong mag-let go ng tao. So para sa akin, isang malaking pagpapala po yun, na kahit na aware ako sa sarili ko na hindi ko siya kaya, pero kinaya ko po siya dahil sa tulong po ng ating Diyos. Amen. So isa rin po yun sa manifestation nitong sinasabi dito na the name of the Lord is a fortified tower, the righteous run into it. So baka sabihin niyo sa akin, masyado naman akong self-righteous. Righteous yung tingin ko sa sarili ko sa tumatakbo ako sa Panginoon. Pero mga kapatid, subukan niyo pong i-search kung paano kayo magiging righteous sa harapan ng Diyos. Try niyo pong i-google. Hindi po niya sasabihin na kailangan banal ka. Hindi niya sasabihin na kailangan wala kang kasalanan. Hindi niya sasabihin na kailangan inuuna mo yung Diyos sa lahat ng pagkakataon. Wala siyang requirements. Ang requirements lang po niyan, tanggapin mo si Jesus at mamuhay ka sa righteousness ni Jesus. Yun lang po yun. So lahat po tayo na tumanggap sa Diyos at kinikilala na ang Diyos po ay righteous sa buhay natin. Lahat po tayo righteous sa paningin ng ating Panginoon. Lahat po tayo may karapatan na lumapit sa ating Diyos. At yung promise po niya, kapag lumapit tayo sa Diyos, siya ang ating muog, siya ang ating sandigan, at hindi niya po tayo papabayaan. Salamat po sa Panginoon. Amen.
Wala ba kayong, di ba kayo bless? Wala bang blessing? Jason. Wala. Ay, sabi ko. Ay, Eh, meron. oh, si Janet. Bless you. Bless yan. Virgin. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, minsan hindi nagiging tapat sa Kanya. Aminin lang natin na nagkukulang tayo sa Kanya. Patuloy pa rin siyang tapat sa atin. At hindi niya tayo pinapabayaan. Praise God. At patuloy yung blessings, tsaka yung mga sinasagot niya pa rin yung mga panalangin. Palagi lang siyang nandyan. At yung verse naman po, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, tandungan ng matubig mula sa kapahamakan. Para sa akin, hindi ka man tapat sa Kanya. Kung dumating man sa point na yung parang yung hindi minsan 'di ba nagkakamali tayo, minsan hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. Pero kung titignan natin sa kabila ng yon, sa kabila ng mga nararanasan natin, doon natin nakikita na parang pakiramdam natin na parang ang layo-layo niya, parang feeling mo hindi ka niya naririnig. Siyempre, tao lang tayo, kahit pilitin natin yung mga bagay na gawin yung tama. Dumarating pa rin talaga sa point na nasasagot ka, nagkakamali ka. Pero dahil tapat yung Diyos sa atin, Papaalam ka na ba kay Mama? sa kabila ng ng lahat ng pagkakamali natin, nandyan pa rin siya, nag-i-stay. Minsan, yung pakiramdam mo na parang wala kang malapitan, wala kang makausap, doon natin siya mas lalong nararamdaman. Amen. Doon natin siya mas lalong nakikilala. Kasi, parang Chance na to. yung parang manalangin ka lang magtiwala sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Amen. Praise the Lord. Siya na-experience ng bibigyan ng Langgan ka? Ayun po, ako naman po nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na kabutihan, sa katapatan niya. Tunay nga hindi nagkukulang ang ating Diyos sa buhay ng bawat isa, lalo na sa buhay namin ni Jason, sa family ko. Tapos, ayun po, nagpapasalamat ako kasi nung Friday talaga masama yung pakiramdam ko, tapos kagabi nilagnat pa ako. Tapos, ayun po nalangin po ako na Lord, tanggalin mo kasi Sunday service na mo bukas. Alam ko hindi mo iaalaw na hindi ako makatalo sa gawain mo. So ayun po, salamat sa Panginoon dahil nandito po ako sa inyong harapan. Dahil salamat sa Panginoon sa pagbigay niya ng katugunan, sa kalakasan na ipinagkaloob niya sa akin at sa safety ni Jason. At yon yung answer prayer namin na andito siya andito siya na nakakasama natin sa pagsiserve sa ating Panginoon. Dahil ayun naman yung ayun yung pagbabalik natin ng pasasalamat sa ating Panginoon sa mga kabutihan niyang ginawa sa buhay po natin. So ayun po, dito po sa Kawikaan 18:10, naalala ko lang po dito yung kanta. Yung kanta po yung The name of the Lord
and they are saved. So ayun po mga kapatid, pag nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon, ay kaka-feel po tayo ng security. Security na laging nandyan ang ating Panginoon. Tapos ayun po yung strong tower na kahit kailan, kung meron man tayong mga pagsubok na pagdadaanan, hindi tayo pagbabayaan ng ating Panginoon. Dahil siya yung pag-asa, siya yung matibay na sandigan natin sa lahat ng ating mga kakaharapin. So ayun lamang po, to God be the glory. So, meron pa po ba? Silang ka? Ay, si Ate Fel. Ay, si Ate Fel kasi parang nakikita ko si Ate Fel talaga. Tagulan. Parang siya yung lakas mo eh. Siya yung sa kanya kung Sebior, tagapagtanggol. Si Tanggol. kuha ng lakas. Para makaya. Batang Quiapo, Tanggol. Tagulan. Ayan. Kanlungan. Di ba pag kanlungan parang kanya ka. May booking ka. Ginising, may booking. Paborit pasasalamat sa Diyos sa isang linggong pagpapala at pag-iingat sa amin. Salamat sa magandang panahon ngayon kahit na napakalakas ng ulan kanina, bigla siyang nawala kasi nga sabi ko may Sunday service kami ngayon, sana mawala talaga. Salamat sa lahat ng biyaya, salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagbibigay ng katuparan sa mga kahilingan kahit sa kahit sa mga simpleng bagay. Yan lang po. Yung sa verse naman, Tanggulan. Ano man yung maging problema natin, maging yung mga hinaharap na pagsubok, kapag ibinigay mo kay Yahweh sa Panginoon, pag ipinagpasa Diyos mo sa Kanya, tama ba? Tawag na, tutulungan niya tayong malagpasan kung ano man yung mga pagsubok na yan. Basta ibibigay na lang natin sa Kanya lahat at pagkakatiwala sa Kanya. Amen. Praise God. Meron pa po ba? Si Alice. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung Sunday po hindi ako nakapag-church kasi isang linggo po akong nilagnat tapos nagsusuka-suka ako. Tapos may lumabas din sa katawan ko na pula-pula, tigdas pala yun. Pero ngayon, okay na po. Kaya, kahapon pinuntahan ako ni Tita Bia, akala niya hindi ako mag-church. Pero di niya alam malilig ako. Yun naman. Tapos yung verse po na to, yung pagkakaunawa ko po dito, makapangyarihan po yung pangalan ni Yahweh. Kaya every time po na nag-pray po tayo, nag-end po tayo sa pangalan ni Jesus kasi makapangyarihan po, powerful po yung word, yung pangalan ni Jesus. Yun na po. Meron pa po ba? Langga. Langga. Langga daw. Ay, nag-ano dito. Brother Ayero. Magandang umaga mga kapatid. Ako yung nagpapasalamat sa buong linggo ng paggawa at gabay at patnubay ng Panginoon. Ako yung gusto nagpapasalamat at naging safe naman lahat ang pamilya namin sa Manila, dito sa Antipolo. Nagpapasalamat din po ako pala kay Lord. Kagabi po, kahapon po, kung nakikita niyo po sa balita, yung mga kaibigan mo, mga fire volunteers sa Manila, blazing fire po siya ng 11 hours. Nakatutok po ako sa Facebook live namin, meron kaming Facebook group. Nakikita niyo yung struggling ng mga fire volunteer na
Yung iba nako-corner, nasa lakas ng hangin. Tapos lahat ng fire truck nasa unahan na, hindi sila makatras. Gawa nga po nung sobrang dami ng fire truck, hindi na makatras. May mga fire truck doon ng mga friend ko na yung iba nadilanan ng apoy. Nagkaroon na sila ng exposure sa sa mga chemical. Kaya laking pasalamat po ako hanggang kagabi. Habang bumabiyahe ko, nagpe-pray ako na sana maging okay silang lahat. At awa naman po ng Diyos, nagbigay naman po ang Chinese General Hospital na libreng medical check-up start tomorrow sa pamamagitan ng MB10, aming mother group na Chinese volunteer. At yun nga po, awa ng Diyos, wala naman po nasaktan. Kawawa lang po yung mga talagang tao na nakatira doon, na talagang wala na sila. Kasi wala na. Kasi yung road 10 na yan, dati ko naging area sa Manila ko. Diyan mo makikita iba-ibang pamumuhay ng tao. May nangangalakan, merong walang trabaho, mga bata, takbuhan dito, takbuhan doon. Tuwing makikita nila yung truck namin, talagang kinakalampag nila. Pwedeng peanut, pwedeng chocolate, kasi alam nila mga ganun. Kaya, tuwing pupunta yung truck namin, sinasabi ko sa delivery ko noon, pag meron tayong mga back order, nagbigay kayo kahit konti sa mga bata. Ako na bahala magbayad. Kaya medyo yung routine na yan, medyo malapit ako dyan. Kasi alam ko yung buhay ng mga tao dyan eh. Iba-iba ka. Kagabi, pray ako na pray. Sana maging okay ang lahat. Awa naman ng Diyos, wala naman na damay. At natutuwa ako, yung mga tao, naging aware na sila kunin lahat ng alaga nila. Palabas ng fire scene. Makikita niyo po sa Facebook, makikita niyo mga picture ng mga dala. Kaya ako'y sobrang pasalamat. Kahit wala po ako doon, na-update ako, nakikita ko. Kasi yung ganun senaryo, naranasan ko yan sa Malabon year 2013. Year 3 years old pa lang si AJ. Akala ko makakorner na kami dun sa sa compound eh. Buti na lang. Matigas ulo namin, umatras kami kasi akala namin, may dala kaming hose tsaka tubig. Ganun na. Superman kami, hindi pala. Kaya papasalamat ako, kaya sabi nga gano'n, hindi ko pa time, hindi pa namin time. Kaya yun, sabi ko sa mga kasamahan ko, matigas ang ulo. Ito po sa verse natin, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan at matuwid mula sa kapahamakan. Ito pong word na po ito po ay na aking na encounter kasi sa araw-araw pag may struggle tayo, may problema, lapit lang natin kay Lord, huwag tayong dalawang isip. Kasi hindi man lang natin ma-grant yung hinihingi natin sa ibang araw, sa ibang oras, sa ibang lugar, unti-unti niya ibibigay. Yun lang at magandang umaga. Meron pa po, wala na po. So ayun po mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nagbibigay ng mga explanation po nila. Ang patuloy lamang po tayo dahil ito po yung para lumagyod din po tayo sa ating spiritual na pamumuhay. So ayun, ano ko lang po yung assignment po natin, pwede na po din ipasa mamaya. So ayun po, dadako na po tayo sa pangkalahatang panalangin. Pangunan po tayo ng likod ng ating Panginoon, si Brother J.R.